Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 9, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. Pero, bago natin simulan or talakayin yung ating series, is muli muna nating balikan yung ating naging series last week para dun sa mga tao na bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating talakayan. Kumbaga para may idea sila or makasunod sila kung ano nga ba yung tinatalakay natin. So, yung series na tinatalakay namin o tinalakay namin last week ay God's Catalyst in Shaping the History. So, catalyst. Yung catalyst kasi is yung pwede siyang sitwasyon, tao, siya yung God's catalyst, siya yung ginamit ng Diyos para baguhin yung history. For example na lang, di ba? Ang dami ang example natin. Mga Yahweh, si Panginoon Cristo, sila Noah, sila King David, di ba? Ang dami. Kumbaga, nung bata pa lang tayo, wala tayong idea, wala tayong alam-alam. Pero nung malaki tayo, di ba? May natutunan tayo eh. Nung nalalaman natin kung yung ginawa nila, parang nabago yung natin, yung pag-ugali natin, yung kaisipan natin. Kasi binago nila yung ating mundo. So, yung series na talakay natin yung araw ay God's Guidance in Decision Making. So, ang pag-decision sa buhay natin is napakalaking gawain yan. Napakalaking pwedeng mag-impact. Kaya, iwasan natin yung mag-decision tayo ng sarili lang natin. Kumbaga, kapag mag-decision tayo, is kailangan i-pray muna natin sa Panginoon. Hiling muna natin yung guidance niya. Para, kumbaga, maganda yung mag-resulta. Hindi yung kapag sarili mo lang kasi inisip mo tapos pinag-decision mo yan, pwedeng pangit yung mag-resulta yan. So, yun, kailangan natin ng guidance ng Panginoon sa pag-decision na buhay natin para maayos maging resulta. So, ang Bible verse na talakay natin yung araw ay Ruth chapter 1 verse 16. So, ang sabi dito, but they replied, "Don't urge me to leave you and turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and you're my God and my God." So, para lumako yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, the best decision lead us closer to God. So, nga sabi nga doon sa Bible verse na tilakay natin na ang Diyos mo ay Diyos ko rin. Parang ginagaya niya, nalilid siya dun sa kung ano yung Diyos niya rin. Kumbaga yun nga, the best decision lead us. Kumbaga, kung ano nga ba yung decision na ginagawa natin is pinaka-best daw is yung decision na mapupunta tayo sa Diyos, malalapit tayo sa Diyos. Kumbaga yun na. Now, sa number 2, the best decision keep us under God's protection. So nga sabi ko nga, diba, parang decision tayo is kailangan hilingin natin sa Diyos na tayo protektahan, bigyan niya tayong guidance. Kasi pag meron yun, talagang maganda yung maging resulta. Number 3, the best decision save the future. So kung mag-decision man tayo, mas tulungan natin maka-future sa future. For example na lang, ako isang criminology student. Gusto kong maging pulis. Ibang pag pulis naman is hindi natin maiwasan ng pag may suspect, is papatay natin. Pero gusto ko rin laganap ng salita ng Diyos. Ang kailangan gawin ko is pinagalingan ko. Kailangan nandun ako sa pinakataas na rango para mainik sa akin yung mga kapwa ko pulis. Kasi hindi naman makikinig yun kung nasa ano lang ako. Makikinig sila pero mas maganda kung nakataas ako para mapalaganap ko lahat. So, ayun lang po para sa araw na to na may natutunan tayo sa aking pakikinig at panood. God bless to all.